Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang lumabas ang balita tungkol sa isang Pinay sa Amerika na nawawala. At makalipas nga ang 2 araw, natagpuan ang babaeng ito, ngunit sa kasamang palad ay wala na siyang buhay. Ang Phil-Am na babae ay kinilalang si Melissa Jubain, 32 years old. Mahilig sa mga nature trips si Melissa at nagtrabaho siya sa kumpanya ng Nike. May 2018 nang nagtapos si Melissa sa University of Portland at naging isang cardiac nurse. Ang kanyang tatay ay si Valentin at ang nanay niya naman ay si Susan na parehong mga Pilipino. May isang kapatid na lalaki ang Pinay na kasama niyang lumaki sa Amerika. Ang boyfriend naman ni Melissa na si Brian ay isa ding Phil-Am. Si Brian ay nagmula sa Kalihi, Hawaii at nagtrabaho sa US Navy. 10 taon nga ang tinagal ni na Brian at Melissa hanggang sila nga ay na-engage ng nakaraang taon. Pareho nga silang lumipad sa ibang lugar para lang makita ang isa't isa. Kamakailan lamang, August 24, 2024, nang ikinasal ang dalawa sa Hawaii. Makikita nga sa kanilang larawan ang saya at pagmamahal nila sa isa't isa. Matapos ang kasal ng August 31, lumipad pabalik ang mag-asawa pauwi sa kanilang tinitirhan. September 2 nang nag-day off ang mag-asawa para ipagdiwang ang Labor Day. Pagkatapos noon, ang asawa niya ay umuwi na sa Washington at si Melissa naman ay umuwi sa apartment niya sa Oregon dahil nandun nga ang kanyang trabaho. Nagtatrabaho si Melissa sa St. Vincent Hospital sa Portland. Kaya nga mas pinili niyang tumira sa Oregon para malapit lamang siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Habang si Brian naman ay nakatira sa Washington kasama ang pamilya ni Melissa. Sa Washington kasi nakatalaga si Brian para sa kanyang trabaho. Kalaunan nga ay napag-isipan ni Melissa na maghanap ng trabaho sa Washington State. Nang sa gayon nga ay magkasama na sila ng kanyang asawa. Masasabing masaya at maganda ang pamumuhay ni Melissa. Kaya nga noong September 4, 2024, nang siya ay hindi nakapasok sa kanyang shift sa ospital, agad na nagtaka ang kanyang mga katrabaho. Sinubukan ng mga katrabaho ni Melissa na siya ay tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas nga ang ilang oras, nagpa siya na ang mga katrabaho ni Melissa na tumawag sa mga pulis. Gusto nilang magsagawa ang mga pulis ng isang welfare check para kay Melissa. At bandang 10:18 ng umaga nang nakatanggap ng tawag ang Beaverton Police Department. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa apartment ni Melissa. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng mga staff mula sa apartment complex at nagsagawa ng paghahanap. Wala si Melissa sa kanyang unit pero ang kanyang kotse ay nasa parking lot. Agad na nabahala ang asawa at pamilya ni Melissa nang malaman na siya ay nawawala. Maging sila ay ilang beses tinawagan si Melissa. Ngunit patay ang kanyang cellphone. Nag-alala ang mga pulis nang nalaman nilang hindi ugali ni Melissa ang hindi sumagot sa mga text o tawag. At sa paghahalughog sa kanyang apartment, wala ang kanyang bag, wallet at susi. Sinubukan namang itrace ng mga pulis ang bank at credit card ni Melissa, pero wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa lokasyon ng Pinay. Bandang 3:00 ng hapon, nang inirehistro na nga si Melissa sa National Law Enforcement Database ng mga nawawalang tao. September 5 naman nang nagsimula ang mga pulis ng investigasyon. Kinausap nila ang mga kapitbahay ni Melissa para makakuha ng impormasyon sa kanyang pagkawala. Nagsagawa na din ang mga pulis ng bloodhound search sa paligid ng apartment. Ang bloodhound search ay gumagamit ang mga investigador ng mga asong bloodhound na sinanay para maghanap ng isang tao. Ngunit kahit na ganon ay bigo pa rin silang makita si Melissa. September 6 ng umaga, nagsagawa ng unang search party para kay Melissa ang kanyang pamilya, mga kaibigan at katrabaho. Maging ang mga tao sa lugar kung saan nakatira si Melissa ay sumali na din sa paghahanap.
Ang content creator na si Tyler ay isa nga sa mga naghanap kay Melissa. Ayon sa kanya, sinusuyod nila ang kakahuyan na malapit sa apartment ni Melissa. Ayon sa asawa ni Melissa na si Brian, alas 6 ng umaga ng September 4 nang huli niyang makausap si Melissa. Gabi nga ng araw na iyon ay muling sinuyod ng pamilya, kaibigan at kapitbahay ni Melissa ang iba't ibang lugar. Dose-dosenang tao ang nagpunta sa isang parking lot na itinalaga ng Beaverton Community para sa paghahanap kay Melissa. Miski nga ang hindi mga nakakilala sa kanya ay nagboluntaryo na rin para siya ay hanapin. Isa sa mga kaibigan ni Melissa ang naging emosyonal dahil sa daming tao na naglaan ng kanilang oras para hanapin ang Pinay. Subalit lahat sila ay bigo na siya ay mahanap. September 6 ng madaling araw, lumabas na lang ang balita na isang lalaki ang inaresto na may kaugnayan sa pagkawala ni Melissa. Ang lalaki na ito ay si Bryce Jonathan Schubert, 27 years old. Nang mga oras din na iyon ay kinasuhan si Bryce ng second-degree murder, first-degree kidnapping at second-degree abuse of a corpse. Ikinulong si Bryce at hindi siya pinayagang makapagpiansa. Si Bryce ay kapitbahay umano ni Melissa sa apartment complex kung saan nakatira ang biktima. Ayon sa mga pulis, sandaling nagtrabaho si Bryce bilang nurse sa Providence Portland Medical Center noong September 2022 hanggang October 2023. Wala namang inilabas na impormasyon kung bakit umalis si Bryce sa kanyang trabaho. Dito na rin inanunsyo ng mga pulis na ng mga oras na iyon nakita na nila kung nasaan si Melissa. Ngunit ang nakakalungkot, wala nang buhay ang Pinay at labi na ito ng kanilang nakita. Gulat na gulat ang asawa, pamilya, mga kaibigan at ang lahat ng naghahanap kay Melissa. Hindi sila makapaniwala na ganun-ganun na lamang nawala ang Pinay. Marami sa kanila ang gusto ngang maliwanagan sa totoong nangyari. Pero wala kasing inilabas na detalye ang mga pulis tungkol sa kaso ni Melissa. Idiniin din ng mga pulis na hindi nagtrabaho si Bryce sa ospital kung saan nagtatrabaho noon si Melissa. Ayon sa kanila, gumugulong pa din ang investigasyon. At para nga raw maprotektahan ang integridad ng investigasyon, hindi na muna nila isa sa publiko ang detalye ng mga kaso. Nananawagan naman ang mga pulis sa kung sino man ang may nalalamang impormasyon tungkol sa kaso ay sana ay lumutang at sabihin sa kanila ang kanilang nalalaman. Ginamit naman ng pamilya at kamag-anak ni Melissa ang social media para manawagan ng hustisya para sa Pinay. Ayon sa TikTok video ng pinsan ni Melissa, ito daw ay napaka-sweet at sobrang bait. Gusto ng babae na makagawa nga ng page para sa mga taong gustong alalahanin ang magandang alaala nila kasama si Melissa. Patuloy daw mananatili sa puso ng babae ang magandang alaala ng kanyang pinsan. Nag-post na din online ang ama ng biktima na si Valentin, ngunit borado na ito ngayon. Pero ayon kay Valentin, sobrang sakit ng nararamdaman niya nang malaman niya ang sinapit ng kanyang anak. Pero pinanghahawakan daw niya ang pangako ng Beaverton Police na malapit nilang makamit ang hustisya para kay Melissa. Tiwala din siya sa Diyos at sinasabing maraming nagmamahal sa kanyang anak na si Melissa. Isang pahayag naman ang inilabas ng pamilya ng biktima sa isang news outlet. Ayon dito, lubos kaming nagpapasalamat sa mga pulis at iba pang mga tao na nagtrabaho ng mahusay para sa kaso ni Melissa. Nagpapasalamat din sila sa pagmamahal, dasal at suporta na kanilang natatanggap mula sa lahat. Lalo na nga daw sa mga residente mula sa Beaverton, Holy Trinity Catholic Church, ang mga katrabaho ni Melissa at ang pamilya ng asawa ni Melissa. Naglabas din ng pahayag ang biyanan ni Melissa na si Imelda tungkol sa nangyari. Ayon sa ginang, humble, maganda, magalang at matalino si Melissa. Anak na nga umano ang turing niya kay Melissa at close na close sila. Wasak na wasak umano ang damdamin at isipan ng kanyang anak nang nalaman na wala na si Melissa. Hiniling pa nga umano ni Brian sa kanyang nanay na lumipad sa Oregon
para siya ay damayan sa kanyang pinagdadaanan. Sinabi pa ni Imelda na nauna raw lumipad papuntang Oregon ang tatay at mga kapatid ni Brian nang lumabas ang balita na nawawala si Melissa. Sadya raw napakalungkot ng mga pangyayari at miss na ni Imelda si Melissa. Napakasaya raw noon ni Imelda nang nakilala ng kanyang anak si Melissa. Sinabihan pa nga raw niya ang kanyang anak na palaging mahalin si Melissa. Si Imelda daw mismo ang saksi sa napakasayang pagsasama ni na Melissa at Brian. Ayon naman sa kasamahan sa trabaho ni Melissa, ito raw ay ang tipo na nurse na hindi nalilate at may nakakahawang masayang energy sa trabaho. Sayang nga raw dahil maaga itong namatay dahil marami pa sanang makakamit sa buhay si Melissa. Sinabi naman ng isang kaibigan ng Pinay na napakamatulungin na tao ni Melissa. Kahit anong araw ang sitwasyon pa ang dumating, handa daw tumulong si Melissa. Sinabi din ng babae na napakamapagmahal na tao ni Melissa. Ang ospital kung saan di nagtatrabaho si Melissa ay naglabas din ng statement tungkol sa sinapit ng Pinay. Ayon sa kanila, gulat na gulat pa din sila sa nangyari at napakalungkot ng bawat isa. Buong suporta nga daw ang ibinibigay nila para sa pamilya ng biktima. At talagang mamimiss si Melissa sa kanyang trabaho at ng buong komunidad. In-interview naman ang isang lalaki na si Oscar na dating katrabaho at ngayon ay kapitbahay ni Melissa. Ayon kay Oscar, pareho silang nag-aral sa University of Portland at nagtrabaho si Melissa sa Nike. Noon pa daw talagang pangarap na ni Melissa na maging nurse dahil sa pagiging natural na matulungin ng Pinay. Masayahin daw talaga si Melissa noon pa. Tulad ng marami, nagulat din si Oscar sa nangyari sa kanya. Napakatahimik at kalmado daw ng kanilang lugar kaya hindi niya akalain na mangyayari iyon. September 9, 2024, dumalo ng arraignment trial ang suspect na si Bryce gamit ang video call. Nag-plead ng not guilty ang abogado ni Bryce para sa kanyang kliyente. Lumabas naman sa balita na selyado ang mga dokumento sa kaso ni Melissa para sa publiko. Wala pang inilalabas na araw kung kailan nga ito maisa sa publiko. Gabi ng araw na ito, isang vigil ang isinagawa ng mga taong sumusuporta kay Melissa para alalahanin ang mga alaala niya. Ang bumuo ng vigil ay isang nurse association sa Oregon. Halos 200 na katao ang dumalo sa pagpupulong at ang ilan nga ay nag-iwan ng mga bulaklak sa tapat ng apartment ng biktima. Isang GoFundMe account ang ginawa ng kapatid ni Melissa. Ayon doon, humihingi ng tulong ang pamilya ni Melissa ng donasyon. Ang perang makakalap ay ilalaan para mabigyan ng memorial si Melissa na nararapat para sa kanya. Gagastusin din daw ang pera sa iba pang funeral costs at legal fees na kailangan sa kaso. September 11, 2024, muling lumabas sa korte si Bryce. Sa pagkakataon nito, makikita ang suspect na nakasuot ng orange na jumpsuit. Inakusahan siya na pinatay niya si Melissa ng September 4 ng araw din na nawawala ito. Ayon naman sa mga netizens, si Bryce daw talaga ay isang stalker. Marami sa kanila ang iniisip na sinundan at saka pinatay ni Bryce ang inosenteng si Melissa na dapat sana ay papasok lamang sa kanyang trabaho. Sa ngayon ay patuloy pa din na gumugulong ang kaso. Ang lahat ng tao ay patuloy nag-aantay ng sagot mula sa mga pulis kung ano ba talaga ang sinapit ni Melissa at kung ano ang ginawa ni Bryce sa biktima. Umaasa nga ang lahat na isa sa publiko ang mga ebidensya laban kay Bryce at kung ano ang kanyang naging motibo para patayin si Melissa na kanyang kapitbahay. Kung mapapatunayan si Bryce na guilty sa mga kaso laban sa kanya, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean,
Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!